Ito ang magandang balita na dapat malaman ng taong bayan at tila ayaw ipalabas ng mga bayarang media. Sadyang tunay talaga na hindi natutulog ang karma at kahit kailan ay hindi mananaig ang kasinungalingan laban sa katotohanan dahil sa wakas ay kumilos na nga muli ang Korte Suprema upang hatulan ang mga buwaya sa loob ng gobyernong ngagba ni Marcos Jr. Supreme Court oral argument sa petisyon laban sa program funds kasado na. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Ayon nga sa kumpirmadong balita, source online, Supreme Court oral argument sa petisyon laban sa program funds kasado na. Kasado na ang pagdinig ng Korte Suprema sa isa sa pinakamainit na usapin, ang legalidad ng unprogram funds at special accounts sa 2024, 2025 at 2026 national budget. Ngayong araw ay sisimula ng Supreme Court ang oral argument sa Maynila na susundan pa sa April 21 sa gitna ng lumalakas na panawagan para sa masusing pagsusuri sa paggamit ng bilyon-bilyong pondo ng gobyerno. Matatanda ang kinwestiyon ng mga petitioner na binubuo ng mga mambabatas at civic groups ang umaning mga pagbabago sa budget sa pamamagitan ng Bicameral Conference Committee, kabilang ang malalaking insertions at adjustments. Partikular na tinututukan ang konsepto ng unprogrammed appropriations o pondo na maaari lamang gamitin kapag may sobrang kita o dagdag na pondo ang gobyerno. Baligtad ang sistema para sa mga petitioner. May seryosong problema sa ganitong mekanismo dahil posibleng lumabag ito sa prinsipyo na dapat malinaw ang pinanggagalingan ng pondo bago ito gastusin. Ang magiging desisyon ng Korte Suprema ay maaaring magtakda ng direksyon kung paano bubuuin at gagastusin ang pambansang budget sa susunod na taon. Sa gitna ng usapin ng transparency at accountability, nakatuon ngayon ang mata ng publiko sa Korte Suprema kung saan kasado na ang pagbusisi sa bilyong pondo ng bayan. At para sa buong detalye pa ng balita, narito't panoorin natin ang full video. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Batas PH. All eyes on Padre Paura. Padre Paura po, ito ang Supreme Court of the Philippines. So, the Supreme Court is set to begin oral arguments on Tuesday, April 7 at 9:30 a.m. Actually, nagsimula na. On the petitions challenging the constitutionality of unprogrammed appropriations and special accounts in the national budget. The proceedings will be held at Supreme Court in Bank Session Hall in Padre Paura, Manila. The consolidated petitions challenge provisions in the 2024, 2025, 2026 General Appropriations Act relating to the unprogrammed funds and special accounts in the General Fund. Ito, sa post ni Professor Malotikia, sabi niya, please watch and share. Ongoing na po, iparinig ko mamaya yung deliberation. Audio, ito, chiner ni Professor Tikia ang post ng Supreme Court PH. Live now, sabi dito. Audio live stream of oral arguments on. Ito na yung mga petisyon. GR number 271059, Lagman versus Congress of the Philippines. Lagman yung nag-file ng petisyon. GR number 271347, Pimentel versus Bersamin. GR number E02772, Filipinos for Peace, Justice, and Progress Movement versus House of Representatives. And GR number E04036, Erese versus Senate. Itong 2026 National Budget, reklamo ni Congressman Erese, hindi pwede yan, yung unprogrammed allocations, tanggalin. Hindi tinanggal, sinama pa rin. Ayan. So, pinakalas nga nag-file ng petition, Congressman Erese. So, 4 na petition lahat yan, pinagsabay ng dininig. Kaya nga nandyan pa si Pimentel I believe Pimentel 2024 pa ito na budget. Ito, medyo pakinggan natin yung live stream. Constitutional to reaffirm that only Congress holds the power of the purse, that appropriations rest on our ascertainable funding, and that all public... Ang nagsasalita ay taga-Congress. Gina-justify niya na pwede maglagay ng unprogrammed funds, pwede maglagay ng special accounts. So,
pinapakinggan ng maestrado. fall through Congress, but by the executive. These checks must be voided before they are even honored and drawn against the account of the Filipino people. Hindi pala, I'm I sorry. end my presentation here. I will cede the podium, Your Honors, to my co-counsel. Thank you, Your Honor, for your time and indulgence. May Thank the you. word. Mhm. I Medyo have a presentation, Your Honor. Just a short one. Anyway, balikan natin. Sino ba ito? Maganda ito dahil once and for all, magdidesisyon ng Supreme Court. Ang naintindihan ko, kung bakit nagkakalukuluko ang budget, kung bakit maraming budget insertion, yung nalulustay yung 1.45 trillion pesos for 3 years na budget is dahil sa unprogrammed funds. Dahil pag nailagay na dyan sa unprogrammed funds, kung ano-ano na lang ginagawa nila. So, itong unprogrammed funds is, ito yung susi para ang mga kongresista o yung mga kasabwat nila sa executive, makagawa ng mga, yun na, yung mali-mali na. Kaya napakaganda itong ginagawa ng Korte Suprema, believe me, for 3 years na budget natin, palaging may unprogrammed funds. May isang maestrado na nagsabi niya na yan na unconstitutional yung active na maestrado ngayon, nakalimutan ko yung pangalan. Hindi pwede. Dapat walain yan. Kasi kung mayroong unprogrammed funds, diyan na lumalabas yung mga budget insertion. Pakinggan natin. They have price, tuition, medicine, transportation. Every peso is assigned. Every choice has a consequence. For that family, the budget is a hard limit, not predicted. When money runs out, spending stops. Multiply that limit to the rest of Filipinos, and you have the discipline of a nation. Last time I checked, this nation is a representative democracy. Why then are our representatives doing everything in their power to not represent that discipline? In Republic Act number 11975, the 2024 General Appropriations Act, that discipline was set aside. Instead of a fixed and accountable budget, what was created is a system where spending may expand, shift, be triggered after the law has already been enacted, without the full safeguards required by the Constitution. At the core of this case are 3 questions. First, whether program appropriations violate Section 25(4) of Article 6. Second, whether Congress may increase these appropriations beyond what the President proposed. And third, whether Congress may enact new programs, activities, and projects. These questions may appear technical, but they all point to a single principle. The Constitution requires discipline, clarity, accountability in the use of public funds. Okay, so Section 25 pinapaliwanag ng requires that any special appropriations pinapaliwanag ngayon ng mga nagpetisyon na dapat disiplinado tayo sa budget, hindi yung unprogram kasi bahala ng Kongreso kung saan nila ilagay, tapos utang diyan, Wala talagang fiscal discipline ang nangyayari sa atin. Kaya ngayon, mayroon tayong krisis, nagkahirap-hirap na tayo kung saan manguha ng kwarta para i-respond sa krisis na ito. So, salamat po sa Supreme Court na ito. First oral argument pa lang ito. I believe meron pang sunod. But parang PhilHealth, di ba? Ilang nakatatlo at ang oral arguments. At ako, gut feeling ko lang ito, mapapahiya ang Kongreso ito. Madideclare na unconstitutional lahat ginawa ng mga kongresista na yan. Yung unprogrammed allocations nila at special accounts. In relation doon po sa unang nag-message kanina sa live na nag-issue ng subpoena ducis tecum, and I think even subpoena ad testificandum ang House
Committee on Injustice kay Boying Remulla to produce yung SALN ni VP Inday Sara at magtestigo sa susunod na pagdinig ng House of Representatives Committee on Injustice. Dito po muna tayo sa bank records or bank account ni VP Inday Sara. Ano? Masyado pong pinag-iinitan ng mga miyembro ng Committee on Justice ng House of Representatives itong dalawang bagay, SALN at yung bank records, bank returns or bank accounts ni VP Inday Sara. No? Ano po pa yung bank returns? Yun po yung bank records. But essentially, pagka kinalkal mo, sinuri mo yung bank returns or bank records, you are already touching the bank accounts or bank details of a person. In this case, ang ating pong dinidiskurso rito ay yung bank account ni VP Inday Sara. Sabi ni Polly Duces, minamadali nga nila kasi naghihingalo na si Bangag. Sabi yan ni Polly Duces. Si Juvie Requieron, malubha na ang sakit. No? So, yun nga po, nakakadagdag yung instability ng hindi paglalahad ng tunay na estado ni Bongbong Marcos, ang kasalukuyan nating presidente ng Pilipinas. Ako naman kasi ang take ko riyan, yung pagiging absent niya, lagi namang absent yan. Hindi mo nga maramdaman ng presensya eh. So yung pagkakawala niya mula nung Holy Week hanggang ngayong araw, I was told before we nag-live tayo, hindi pa raw nagpapakita, wala pang statement, except yung Lucarets sa Malacanang nagsabing nasa mabuting kalagayan naman daw. E di ilabas ninyo, di ba? Kasi nakakadagdag sa instability na nangyayari ngayon sa ating bansa. Corruption, talamak na kurakutan, corruption, maleta, flood control, tapos yung problema ho nating lahat, hindi lang ng Pilipinas, kundi ng buong bansa. Buong Pilipinas ito, pati buong mundo, yung problema ho dyan sa Iran, war dulot ng paglusob ng Israel at ng bansang Amerika. Ang dami hong trolls, welcome po kayo rito. Pati ho yung mga lolo at super lolo trolls, pwede po kayong pumasok dito. Kagaya po nitong isang troll dito, pero hindi natin papansinin. You have to earn your keep, dude. Hindi kita babanggitin at kung gusto mong kumita, not at my expense. No? So, ang target nila ay mag-issue ng subpoena. Ano po ba yung subpoena duces tecum? Nadaanan ko lang ho rito. Ano po ba yung subpoena duces tecum at subpoena ad testificandum? Kasi yun yata yung in-issue ng Remedios Agapito from Cabanatuan City, Nueva Ecija. Mabuhay po kayo, Remedios Agapito. Yun yung tila in-issue ng House of Representatives Committee on Justice. Subpoena duces tecum at subpoena ad testificandum. Yung subpoena duces tecum, yung po yung to laymanize po para mapasimple natin, maunawaan po ninyo lahat. Huwag kayong magugulat sa mga technical or legal or Latin terms. Kami pong mga abogado, hindi rin po namin alam lahat ng mga Latin terms na yan. We also consult. We also do our research. So lalo na yung mga ordinaryong mamamayan. Kaya po meron kayong pahina, meron kayong channel kagaya ng Tinig Maisog. Ang subpoena duces tecum, ang ibig sabihin lamang po niyaan, sinusubpoena, inaatasan ka yung na-issuehan, yung tanggapan, na dalhin, i-produce, ipakita yung mga naturang dokumento na hinihingi ng subpoena. Yun po yung subpoena duces tecum. Patungkol po yun sa bagay, patungkol po yun sa dokumento, yun po ang sinusubpinahan. Yun po yung dapat dalhin sa pagdinig. Pareho lang po yan sa korte, ganyan din po, duces tecum and subpoena ad testificandum. Yung subpoena ad testificandum, yun naman po yung patawag sa isang individual ng isang komite, in this case, the Committee on Justice ng House of Representatives o kaya ng korte, for someone to testify before the committee, before the court, before a trial or investigation. Yun po yung pinagkaiba nun. Ngayon, yung po sa bank returns or bank records ni VP Inday, nararapat ba na subpinahan ng House of Representatives Committee on Justice itong bank returns, bank records, or bank accounts ni VP Inday Sara? Sa akin pong legal mind, sa akin pong legal eye, hindi dapat isubpina at walang kapangyarihan ang Committee on Justice na nagsasagawa ng investigation patungkol sa nakabinbin na impeachment complaint
laban kay VP Inday Sara. Ano ho? Malinaw po yun ha. Ang ginagawa ng House of Representatives o Kongreso, mababang kapulungan, na pagdinig, ito po ay katulad, maihalin tulad sa isang preliminary investigation. Investigation pa lang ho. Hindi pa po ito kaso. No? Importante yun. Iba yung investigation, iba yung kaso. Iba yung investigation, iba yung case. No? Yung nagaganap po ngayon sa mababang kapulungan, maihalin tulad po yung proseso o yung proceeding na ginagawa diyan sa pamumuno ni Luis Tro sa isang pagdinig sa piskalya. Yung naghahanap po ng preliminary investigation, yung dinedetermine po kung may probable cause to warrant the filing or non-filing of a case in court. Investigation pa lamang ho yun. Bakit mahalaga yung pagkakaiba ng investigation sa case? Sapagkat malinaw po sa Republic Act 1405, yung RA 1405. Naririnig nyo na yun po ito. Importante po na mapag-usapan natin para hindi po kayo malinlang na ayaw ipakita yung bank account, siguro may tinatago. Hindi po. Hindi po tayo bahagi ng legal or defense team ni VP Inday pagdating sa impeachment, para lang klaro. Bilang abogado, ako po'y ginagabayan ko kayo. Magkaiba po kasi yung investigation akin to or similar or kahalintulad ng ginagawa sa piskalya to determine, establish probable cause to warrant the filing or dismissal of a case sa korte. Ganon din po yung dito sa House. Iba po yung kaso po yung pang-litigation na yan. Ang hinihingi po kasi ng Republic Act 1405, yung Bank Secrecy Law, which incidentally, ito po ay lumang batas na. This was signed into law noong September 9, 1955. Haba na po, ilang taon na po ang lumipas. It's a September 9, 1955 law, itong RA 1405. But just the same, yung pagkakasulat po kasi nito, nung araw kasi kakatapos lang ng gera, 1955 Takot po yung mga tao, walang tiwala sa banking system natin. Di pa kilala, natatakot So ang ginagawa ng mga ninuno natin, mga Pilipino, nagtatago po ng cash. They're hoarding their cash, binubodega nila sa kanilang mga pamamahay. Nakatago yan, hindi pa po uso maleta noon. Sako-sako o kaya mali-maleta pa ho nila itinatago. Wala po exaggeration doon, talagang nakasako o kaya nakabayong. Bakit sako or bayong? Kasi yung ang denomination ng pera natin noon maliliit pa 1 peso, 2 peso, 5 peso, 10 peso, 20 peso, 50 peso, baka nga wala pang 100 noon I am not sure kung wala pang 100. But just the same, tingnan ho ninyo, wala pong 500 pesos noon bill. Wala pong 1,000 pesos bill noon. Wala pong 200 peso bill noon. So yung pera po natin, pag hinawakan mo, talagang ang dami. May isang bill na piso, may 2 piso, may 5 piso, may 10 piso, 20 piso, 50 piso, hanggang 100 piso. Ang biggest denomination po nun ay 100 pesos. Kaya po nagpasa ng Bank Secrecy Law para ho matanggal yung agam-agam ng mga tao na magbangko o mag-impok sa bangko. Kinakailangan po kasi ng gobyerno nun pasok nyo sa bangko para umikot po yung pananalapi o yung pera, magkaroon ng hanap buhay, magkaroon ng negosyo. So dito po yan, is an old law, yung RA 1405, yung Bank Secrecy Law. It's a 1955 September 9 law, luma na pero relevant pa rin sa ngayon. Ano ho ang ipinag-uutos ng Bank Secrecy Law? Ito pong lumang batas na ito, ang ginagaransya po nito ay absolute confidentiality. Kaya po yung mga kaibigan natin na nasa baol lang nila nilalagay, Attorney Vic, tama yun, Ines Nimpa Seaton Noel. Sa baol nila nilalagay yung mga ninuno po natin. Iba naka-bayong, kagaya nga po ng sinabi ko, yung bayong na pamalengke at saka yung mga sako. Bukod pa yun yung barya, marami pong barya nun. So ang ginagaransyahan ng Bank Secrecy Law is absolute confidentiality of bank records, bank returns, and bank accounts. Yan po yung diwa, yung reason for the passage of this old law ay yung absolutely confidential, yung absolute confidentiality ng ating mga bank accounts, bank records, bank returns. Ganon din po ngayong kahalagang pinag-uusapan ito. Sapagkat yung ating mga kaibigang bankero, yung ating mga kaibigang may mga bangko, lalong-lalo na yung mga malalaking bangko, pag kayo po ay nakatanggap o makatanggap man kayo ng subpina ng Committee on Injustice ng House of Representatives, pwede po silang tumanggi on the strength of RA 1405 or the Bank Secrecy Law. Why? Bagamat meron pong exemptions doon sa batas na yun na ating pong tatalakayin, ito pong ginagawa nila sa bank record or bank returns or bank account ni VP Inday, hindi po kasama yun sa exemptions. Ano-ano po ba yung exemption? Unang-una, ang general rule, unlawful for any person
to disclose, reveal, or permit the examination of the bank accounts, bank records, bank returns, bank details of any person or government official. Dalawa po yun ha, wala pong distinction doon. Of any person or of government official. Sa ngayon, habang yung batas po natin ay yung September 9, 1955, RA 1405 pa ang nananaig, wala pong distinction. Whether ikay pribado o ikay taong gobyerno, halal man o appointed o hangal, marami po niyan sa House of Representatives, hindi ho pwede na pakialaman ng kahit na sino yung pagbubukas, pagbubusisi, pag-examine, pagbubunyag ng bank records ni naman, lalo pa ni VP Inday Sara. Ano-ano naman po yung exceptions? Meron pong exceptions yan. This law admits of at least five known exceptions. Ito lang po yung RA 1405 ha. Hindi natin pinag-uusapan dito yung related jurisprudence. Unang-una, pwede mo lang hong ibulgar. Importante po kasi ito baka ma-issuean yung ating mga bangko ng subpoena. Pwede ho kayong tumanggi. Alam po ito na magagaling ninyong mga legal counsel in-house, yung inyong mga vice president for legal sa mga malalaking bangko. Pwede po kayong tumanggi on the strength of the express prohibition of RA 1405, which guarantees rather the absolute confidentiality or absolutely confidential nature of bank accounts, bank returns, bank records, bank information. Bawal po yan. Dagdag mo pa yung Data Privacy Act. So talagang mahirap na itong basagin, tumitibay na po ito. And yung pinaka-umbrella po nila, of course, ay yung ating saligang batas, yung due process at yung equal protection of the law. So masasabi ko sa ating pagdidiskurso ngayon, ironclad itong absolutely confidential nature ng ating bank accounts, bank records, ang ating bank returns at yung bank details. Ano naman po yung mga pagkakataon kung saan pwede pong mabuksan o ipa-examine yung inyo pong bank account or bank record? Unang-una, kapag po meron kayong consent, pumayag kayo, nag-waiver kayo, pumirma kayo. Ba? Meron bang waiver or consent dito sa ginagawang investigation similar to the conduct of an investigation in the Fiscal's Office to determine the existence of probable cause to warrant the filing or dismissal of a case in the impeachment investigation or proceedings laban kay VP Inday? Wala pong consent si VP Inday. Wala pong consent yung kanyang mga abogado. So unang-unang exception, hindi po pasado. Pangalawa, talunan ko po muna yung pangalawa. Yung pangatlo, upon order of a competent court. Competent court ang nakalagay hindi po competent authority. Magkaiba po yun. Pag competent authority, pwedeng sabihin ng Justice Committee ng House na kami ay competent authority. Meron kaming kapangyarihan sa ilalim ng ating saligang batas na sa amin lamang nagmumula ang isang impeachment complaint and we can conduct investigation na patungkol sa impeachment proceedings. Hindi po Ang nakalagay dito, upon order of a competent court in cases of bribery or dereliction of duty of public officials. So, bakit importante yung salitang competent court? Hindi po korte yung Committee on Justice ng House of Representatives because while it may be related to an impeachment proceeding, hindi po sila korte. Because yung korting kinikilala ng ating saligang batas, pati po ng jurisprudence, yung mga actual decided cases ng ating Korte Suprema, isa lamang po ang korte, ang impeachment court. Yan po ay ang Senado. Pagka ang Senado ay nag-convene, ang ating po mga senador ay hindi na po senador in the exercise of their function in the impeachment court. Sila po ay magiging senator judges. So sila lamang pag sinabi nating impeachment court, there is only one court in the impeachment process and that is the Senate sitting as an impeachment court wherein the senators will no longer be acting as legislators but rather as senator judges. Magkaiba po yun Magkaiba po yun. Pang-apat na exception, kung yung pong bagay ay nasa sa ilalim ng isang litigation o paglilitis. Litigation, ibig sabihin it presupposes the existence of a case being tried before a court, a competent court. Maaari bang ituring na yung subject matter which is ang target nila, yung SALN, bank accounts, bank records, bank details, si VP Inday Sara, may tuturing ba ito na subject matter o isang bagay na nasa ilalim ng isang paglilitis? Itin ko, sa akin pong legal mind and legal eye, hindi po ito yung sinasabing subject matter of litigation. Because a litigation presupposes an actual case, kung saan ito po linilitis,
o nagkakaroon ng pagdinig o hearing before a competent court, hindi po competent committee. Hindi po yung investigation for purposes of determining the presence of probable cause to warrant the filing of a case in court. So where the subject matter of litigation is the money deposited, wala rin po yun. Yung panglimang exception ay yung iba pa pong mga pagkakataon na may violation ng special laws. Ano po yung special laws? Lagi niyo po itong naririnig. Yung violation ng Republic Act 3019, yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act, nandyan po yung Anti-Money Laundering Act, o nandyan po yung mga violation under the Revised Penal Code, nandyan po yung malversation, andyan po yung plunder, yan po yung mga special laws. Wala rin po dyan tayo sa ngayon. Kasi nga hindi pa ito nakalagay po rito such as prosecution for unexplained wealth. Prosecution, again, presupposes an actual case. An actual case or controversy determining of capable of being determined yung guilt or innocence of the accused. Hindi po ito preliminary investigation. Actual prosecution po ito. Ibig sabihin may trial, may kaso, may korte, may huwes na nagdidinig. Punta po tayo ulit doon sa exceptions. Apat na po yung exceptions. Exception 1, 3, 4, 5 of RA 1405. Yung tinalunan po natin, yung number 2 exception. In cases of impeachment. Impeachment. Magkaiba po, ang sa aking pananaw, hindi ito dapat panghimasukan ng komite ni Luis Tro. Ito po ay over and above the grant of authority by the Constitution to the House of Representatives and to the Committee on Justice, Committee on Injustice. Marami pong salamat sa halos 2,000 live viewers natin sa YouTube. Patuloy po sana kayo na lumahok, sumali, mag-like, mag-share, mag-subscribe. Yung share po, napaka-importante. Mag-comment po kayo, mag-react po kayo. Yung nasa Facebook, na ako po yung humihiling sa inyo, baka pwede nyo akong pagbigyan. Patuloy po kayong mag-like, mag-comment, mag-react, mag-share. Napakahalaga po yung pag-share. Napakahalaga din po ng mga topic na tinatalakay natin dito. Si Ronin Sonny Balanoy watching from La Trinidad, Benguet, from the mountains of the Cordilleras. Ronin Sonny Balanoy, maraming salamat at magandang hapon sa iyo. Ganun din kay Yure Dagundon from Jordan. So yun nga, hindi ito saklaw ng ating mga exception. Punta po tayo in cases of impeachment. Lagpas-lagpas na po yung ginagawa ng House of Representatives, Committee on Justice. Lagpas-lagpas na po ito sa kanilang kapangyarihan sa ilalim ng ating saligang batas. Hindi sila dapat nag-aaktong korte. Ang nangyayari po, there is a usurpation happening now. A mere committee, the Committee on Justice, is usurping the powers that is reserved and allocated by the Constitution exclusively to the impeachment court. Sino po yung impeachment court? Again, the Senate. To convene and to act and to sit as an impeachment court, wherein the senators, by that time, kung naabot tayo dyan, hindi po sila legislators. They will be there not to legislate, but rather to be the senator judges. Didinig ng impeachment complaint laban kung sino mang impeachable officer na haharap sa kanila. Kaya naman anong masasabi mo sa balitang ito? Kung mayroon kang hinaing at komento ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat.